Isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng ating mundo ay ang pagbabago ng klima o climate change. Hindi natin may tatanggi ang pag-init ng mundo, pagtaas ng antas ng dagat, pagbagyo at iba pang mga natural na kalamidad ay mas nagiging malala at mas madalas. Subalit sino nga ba ang may kasalanan ng pagbabago ng klima? Tayo bang mga mamamayan ng mundo ay mayroong nahaging responsibilidad sa mga pangyayaring ito? At hakbang na ating gagawin ay may epekto sa ating planeta. Araw ay may isang grupo magkakaibigan na nakita-kita at kanilang napag-usapan ng epekto ng climate change nating nararanasan ngayon. Kaya naman, gusto nila ipakita ito sa pamamagitan ng isang roleplay. Mga ate at kuya, alam niyo bang masama yung pagbe-vape na ganyan? Paano naman lang masama? Kasi alam niyo, yung pagbe-vape na yan, hindi lang yung masama sa kalikasan, pati na rin sa kalusugan ng tao. Kaya kung ako sa inyo, tigilan nyo na yan. At gumawa kayo ng ibang mapagkakabalahan nyo kaysa sa vape na yan. Ganun ba? Oo. Pasensya na. Lagi na lang ba na masama yung sa kalikasan? Kuya! Pasabay na ako ito pa siya! Yan ako. Thank you! Siyempre may nagsisika. Tara, sakay natin. Tara. Stop! Uy kuya, alam mo ba na bawal magsika dito? Ay, sorry po. Patayin nyo na kuya. Patayin nyo na kuya kasi nakakasama yan sa kalikasan natin. Sige po. Oh, teka lang. Ay, sir. Nakikita niyo ba yung mga kalat na to? Opo. So, ano ba ang dapat natin gawin kung maraming kalat na ganyan? Linisin po. Sir, tama. So, tara. Tulungan natin. Sige po. Basta muna natin po ito. Ilagak muna natin sa isang plastic para Paglipas ng panahon, napansin natin ang pagtaas ng polusyon, ang pagkawala ng mga puno at kagubatan at ang pagdami ng basura sa ating kalsada at karagatan. Sa bawat araw na lumipas, tila mas lumala pa ang sitwasyon. Ang malinis na kapaligiran ay hindi lamang isang pangarap kundi isang tungkulin na ating dapat gampanan. Mga magkaibigan na kita-kita, ito ang kanilang napag-usapan. Pero padumi na ng padumi yung kalikasan. Hindi na kagaya ng dati, na di masyado mainit sa balat yung araw. Oo nga eh. Kita mo naman dinaanan natin, puro basura, tapos puro bakas ng pinagsigaan. Pinuputol kasi nila yung mga puno, no? Na dapat nagbibigay ng lilim. Kung makikita nyo banda dun, no? Halos wala ng mga puno. Halos kalbo na rin yung kagubatan. Kulang na rin kasi mga tao sa kaalaman para maprotektahan yung mundo natin. Kaya nga, hindi katulad dati nung bata kami. Sobrang dami ng puno, lahat kami nakapaglaro at nakapag-akit pa. Ngayon wala na, pinutol na. Kailangan ba talaga kasabay ng pagsira ng kalikasan ng modernisasyon? Di ba syempre kailangan nagmo-modernize yung lugar o yung bansa, pero hindi nasisira yung kalikasan. Parang sa Singapore, di ba? So ano bang dapat natin gawin sa panahon na to bilang isang mga tao sa mundo? Tama, bilang isang kabataan, dapat maputol natin yung mga kasanayan ng mga nakalakihan natin na pagtatapon ng basura, pagsusunog ng basura sa mabakuran. Dapat itigil na natin yung ganun. Dapat tayo na yung magputol ng ganung kaugalian ng mga magulang natin. Tsaka bawasan na rin natin yung paggamit ng mga plastic. Lahat ng pwedeng makasama sa kalikasan. Tsaka kung magkakamping naman or gagala, pwede naman magdala ng sariling basurahan para leave no trace nga eh. Tama. Ikaw ba, Tapia, ano sa tingin mo? Mahalaga ang pagpapalaganap ng kaalaman. Dapat nating ipaalam sa iba ang kahalagahan ng pagsasayos ng ating basura, pagtitipid ng enerhiya at pagbabawas ng gamit ng plastik. Sa pamamagitan ng edukasyon, mas magiging maalam ang ating mga kababayan at mas marami ang makikilhok sa pagpapanatili ng kalikasan ng ating kapaligiran. Kailangan natin magsagawa ng mga hakbang upang labanan ng polusyon at pangangalagaan ang